Miss, magkano? 2K na lang, sir. Buong gabi na po. Tara. You know what's funny? Na we talk about love and sex na parang ibang bagay sila. Pero hindi naman, di ba? Ha? Mali ko ba dyan? Ba't mo ba ako natanong sa mga ganyan? Kasi para sa akin, yung love and sex, parang two sides ng coin. Na hindi mo mararanasan yung isa kung wala yung isa pa. Ewan ko. Hindi ba pwedeng puro sex lang? Wala na yung love-love na yan. Tingin nga, paano yun? Paano yan? Di ba minsan, gusto lang natin maranasan yung may nagmamahal sa atin. Alam mo yun? Tsaka minsan, actually, lalo na sa panahon natin ngayon, di na sapat yung puro love-love lang eh. Bakit? Makakain ba natin yun? Yeah, I get you, pero yung sex na walang love, parang yakap yun na mahigpit pero walang tibok ng puso. Gets ba? Masarap nga saglit, pero hindi sapat para makatulog ka sa isang gabi. Alam ko na yan. Kaya nga hirap makahanap ng taong kaya magbigay sa'yo niyan eh. Yung taong kayang iparamdam sa'yo na mahal ka at gusto ka rin sa parehong oras. Uy, tinitignan-tignan mo dyan. Wala yun. Ikaw minamanyak mo na ako agad Kalmaan mo lang. Uy, saan ba tayo pupunta? Kala ko ba, dyan din lang. Baka maligaw tayo dito Naku, baka anong gawin mo rin sa akin. Huwag kang mag-alala. Ba't naman papatayin kita? Sa idol naman, Bakit? Ano bang balak mo? Baka mamaya, gripuhan mo ko. Naku, delikado ka na. Ikaw talaga. Ano? Anong sabi mo Wala. Wala. Tara, baba na tayo. Sige. Pero, teka. Oh. Matanong lang kita. Sino at ano na ba ngayon si Mads? Random mo din no? Ba't ba ang dami mong tanong? Ito, kala ko naman nasisira yung gabi ko. Sira? Uy, ikaw kung anong iniisip mo Pero going back, alam mo ba,
Minsan nasasaktan na lang ako sa sinasabi ng mga tao sa akin eh. Sabi nila, okay lang na bastusin nila ako. Kasi trabaho ko naman daw na bastusin. Pero di nila alam kung ano effect nun sa akin. Di ba ginusto mo naman yan? Ha? Anong ginusto, Harry? Sinong babaeng gugustuhin na malagay sa ganung sitwasyon? Sige nga. Di ba sarap na sarap ka dyan? Masaya ka naman dyan, di ba? Yan yung way mo para hanapin yung sarili mo. Nag-iisip ka ba? O sadyang tanga ka lang? Oo, mali na sinabi ko yun. Pero hindi ko sinabi na tapak-tapaka mo yung pagkatao ko. Galit na galit? Okay, God bless. Sensya na. Hey, sorry. Ito naman, aaway na naman tayo eh. Yan. Yan kasi problema sa'yo. Hindi ka marunong magseryoso at higit sa lahat, sobra ka pa sa sobre. Nakakainis. Kesa naman sa'yo, na ang dami mong shitty na dahilan, na hindi mo nga mailigtas yung sarili mo ngayon. Wow! So, ako pa ha? Sino kaya tong tanga-tangang sobra-sobra magbigay na hindi naman nag-iisip at inuuna yung sarili? Kesa naman sa'yo, na hindi marunong tumanggap at mag-appreciate ang nasa harap niya ngayon. Sorry ah. Hindi ko rin nakakalain na ikaw yung makikita ko ngayon. Okay lang. Di ko rin naman inaasahan na makikita pa kita after few years. Ni hindi nga kita namukaan sa laki na pinagbago mo eh. Masyado kasi natin ginawa ng maaga. Oo, maaga. Pero wala na talaga tayo magagawa dun eh. Nangyari na. Masyado kasi tayo nagmamadali dati. Siguro nga, ganun. Pero sabi nga nila, di ba? There is a right person for a right time and place. Yung para bang may destiny and fate kung saan at kailan mo makikita yung taong para sa'yo. Kaya nga, di dapat ma-frustrate kapag, ano mo yun, wala pa eh. Pero 'di ba, may mga tao pa rin na matagal na naghahanap. Hindi ba? Oo. Pero, di naman ibig sabihin nun, di na darating yun. Baka nga, yung tamang tao, darating na rin sa tamang panahon. At, baka nandito na rin siya. Siraan nun nandito. Corny mo talaga. Pero Mads, makatanong muna kita. Last na to. Ano yung
pinaka-powerful love para sa'yo? Last na talaga yan, ha? Baka ang dami mo kasing tanong. Bilis na, sagutin mo na lang kasi, di ba? Okay. Daming sat-sat eh. Ang pinaka-powerful love para sa akin, yung pagmamahal na hindi ka kayang sukuan. Nakakatanga yun, no? Hindi ka susuko kahit anong mangyari. Parang imposible naman. Yung kahit pinabaliwala ka na, patuloy ka pa rin naghahabol sa kanya. Sobrang sakit, no? Yung, alam mo yung feeling na kahit anong challenges, kahit maraming taong ayaw sa inyong dalawa, nandiyan ka pa rin. Pinaglalaban siya. Yung kaya mong isacrifice yung sarili mo at ibigay sa kanyang lahat para sa ikakasaya niya. Para sa relasyon niyong dalawa. Hindi kasi lahat ng tao kayang gawin yun. Kaya talaga naniniwala ako na hindi lahat ng tao kaya magmahal ng totoo. At hindi lahat ng tao tunay na nagmamahal ng totoo. Oo, tama ka dyan. Pero, ikaw naman matanong ko, ano naman ang pinaka-powerful love para sa'yo? Yung pagmamahal na kaya mong i-let go. Ha? Ba't naman kaya mong i-let go? Grabe naman yung sagot mo. Ito, di mo ako pinapatapos. Pusin mo kasi ako, di ba? Aming sat-sat eh. Okay, go, sir. Sige, tuloy. Pero yun nga, yung pagmamahal na kaya mong i-let go, kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, yung pagmamahal na willing kang isacrifice yung sarili mo para sa kasiyahan niya. Kasi alam mo sa sarili mo na mas deserve niya yung happiness eh. Kasi ang selfish naman nun, di ba? Na puro ikaw-ikaw na lang. Kaya kahit masakit, okay lang. Kasi siya naman yun. Mas gugustuhin ko na makita ko siyang masaya kahit hindi na ako yun. Kahit hindi na ako yung kasama niya. Mahirap pero kailangan. Kasi sometimes it's easy to leave than to stay. Bibitaw at kakayanin kahit palagi pa rin ikaw. Saan man patungo
ngiti na laksa buhay ating dalawa. Tama na. Takbo ng mundo, palagi na lang bumabalik sa umpisa. Kailan bang kasiyahan ay mauuna? Kung tayong dalawa ay para sa isa't isa, tadhana na ang husga sa pagitan ng wakas at ng umpisa. Paalam na. Sakaling mahanap ang sarili, ay tiyak masasagot ang bakit sa tanong kung paano umibig. Takbo ng mundo, palagi na lang bumabalik sa umpisa. Kailan bang kasiyahan ay mauuna? Kung tayong dalawa ay para sa isa't isa,